Ngayong araw, isang murang tattoo na home service na naman ang ibibigay natin para sa OFW balikbayan sa Middle East na bakasyonistang nagbabakasyon dito sa Pinas kasama ang kaniyang pamilya mag-ina. Yung asawa niya doon din kasi nagtatrabaho at planado daw talaga na etong isang buwan na stay dito sa Pinas ilalaan daw sa gala at yung 2 araw sa tattoo. Kasi gusto nilang magpunta sa dagat at kung saan saang panglakwatsa dahil kahit sino ba naman ang tagal nagtrabaho sa ibang bansa talagang mau-homesick sa Pinas, lalo na andito pamilya, mga kaibigan, kakilala, 'di ba? Speaking of pamilya, halos lahat ng family ni boss ng ibang bansa din para makaipon at makaangat-angat sa buhay. Magmula sa kanyang tatay na halos 30 years mahigit kumulang sumobra lumabis nandoon bago tuluyang mag-retire dito sa Pinas. Na tinatuan nga natin na nakaraan yung cover up kung napanood nyo yung feather, di ba? Or enhance. Yung iba kasi gusto talaga enhance daw yung tawag. Pero sa akin kasi parang cover up yung pinagdaanan ko dun. Basta sa hindi lang yung tatay niya, pati mga kapatid at ibang family member na ngayon probinsya lang halos pagitan sa banyagan lugar. Minsan nagkikita-kita naman daw sila pagka mayroong mga pagkakataon. Pag kasi may isa talaga na nakapag-abroad, malaking tulong yun. Assistance para mas mapadali ang pag-apply ng visa ng iba, pwede ring i-refer sa mga company, 'di ba? Ganun. Isama mo pa yung rason na mas madaling maimpluwensyahan pag nakikita mo first hand na yung mga taong malapit sa iyo mas lumalapit na rin sa pag-asenso. May pinatutunguhan ng mga pinaghirapan, may pagbabago sa mindset, may maayos ng mga benepisyo pinansyal at pangkalusugan, maraming oportunidad. Talagang malamang sa malamang may hikayat ka rin na sumabak. Kahit pa na nag-aalangan sa mga bagay-bagay na tatahakin, kahit pa natiyak di madali ang pagdaraanan, matinding sagupaan ang culture barrier. Mapapalaban man sa language, Inglesan at siguradong kailangang mag-adjust, mag-adapt sa mga kaugalian ng mga foreigner boss. Iba't ibang lahi ng mga kasamahan sa trabaho, kahit paminsan may mga toxic pang kabayan na mayroong talangka mindset. Dahil nga sa dahilan na kahit saan namang trabaho may ganyan. At least daw sa ibang bansa worth the stress, worth yung pagod at lahat ng pagtitiis, sakripisyo, lalo na kung para naman sa kinabukasan na magbubukas ng pintuan para sa mga pagtupad ng pangarap. Alam nyo, sabi nga sa lahat ng trabaho, kahit madali man yan o mahirap, actually sabi nga lahat ng trabaho mahirap, lahat nakakapagod, kahit matulog ka nakakapagod, di ba? Ang labanan lang daw kasi talaga sa trabaho yung laki ng kita. Kung talaga bang sulit yun sa lahat ng mga pagdadaanan mo, andyan lahat yan kahit anong trabaho mo, kahit lalo na dito sa Pinas, Diyos ko. Dahil doon naman daw palag-palag na halos doble ng pangkaraniwang sahod ng mamamayang Pilipino dito. Yun kasi yung mga bigayan doon. Di ba? Sipin mo yun, doble yung pagod. Hindi. Doble yung kita mo pero less yung pagod kasi mas marami daw yung mga nagtatrabaho doon at medyo mas magaan yung trabaho kumpara dito sa Pinas. Iba kasi din talaga yung environment natin dito. Sa bagay, syempre, ang landa ng bansa nila So, expected talaga na mas maayos yung sistema doon sa lahat ng bagay, sa trabaho, sa kalsada, at kung saan-saan pa. Anyway, client requested a Japanese Oriental na halos wrap around sa kanyang lower forearm na braso. Yung taas banda kasi na existing, Japanese realistic naman yung approach. Pero nakatakdang idugtong naman yung abang na background na windbar para kahit papano makombine mag-sync pa din kahit na ibang style. Eto kasing bossing natin medyo collector din talaga dahil ang dami na ring tattoo artist na sinubukan niya sa larangan ng tusok karayom sakitan challenge. Pero palag-palag kahit pa nga mahabang session yung inaasahan namin dito. Iba kasi talaga yung mga ganitong klaseng pyesa. Halo ang lining, shading, harmony, flow, texture, contrast,
Samahan mo pa ng maliliit na detalye na talaga namang mapapashish ka na lang at yung client naman ay, pagtapos nyo. Napakalaking shoutout nga pala dito kay boss dahil sa malupit-lupit na hospitality na pinamalas sa atin. Sabi ko nga sobrang bait. Hindi lang siya, pati na nanay, tatay, biyenan, bayaw at lahat ng tao dito sa bahay nila. Compound kasi sila dito at talagang natatangi ang buhay probinsya. Grabe, nakakamiss. Ramdam na ramdam mo yung diwa dito ng pagmamahalan Dito, malilito ka kung kaninong bahay, kung saan o ilan ba talaga ang tao sa isang bahay. Pagdating pa lang, kasi sa hapagkainan isang mahabang lamesa na ang naghihintay sa'yo. So oras na sumapit ang kainan, syempre mas masaya nga naman 'di ba pagka sama-sama. Nagkikwentuhan, nag-uusap, nagchichismisan mga tungkol sa buhay-buhay. Naalala ko tuloy yung buhay namin dati nung bata pa ako. Pinalaki kasi ako sa simpleng payak na pamilya, sobrang ordinaryo at tipikal na pamumuhay ng mahirap na Pilipino. Oo, sinabi kong mahirap, proud ako na doon ako nanggaling kasi isa din yun sa mga dahilan kung bakit nandito ako ngayon at kung bakit ganito ako mag-isip. Yun ay opinion ko lang naman. Dahil kahit papano na kakaranas na tayo ngayon, 'di ba? Pinagpala na tayo ng medyo mas magaan na pamumuhay. Pero noon, para sa akin, lahat yun normal. Normal lang na kumain ng nakaupo sa sahig. Normal lang na isang putay lang ang ulam ang nakahain sa lamesa. Normal na may mauubusan ng ulam o kanin pag may huling kumain na di sumabay sa karamihan. Normal lang na magmerienda ng mga kakanin na gawa mismo sa mga prutas na bunga ng mga punong nasa bakuran, gulay na hinukay pa sa ilalim ng lupa na kinailangan pang akyatin mula sa paan ng bundok paakyat sa tuktok. Tawag namin dun kaingin. Sa mga di nakakalam, yung kaingin ay pagpuputol ng mga puno sa kabundukan upang gawing taniman. Technically, di yun advisable dahil pwede mag-cause ng pagguho ng lupa, pagbaha dahil nga sa yun ay natural na sistema ng inang kalikasan. Bibigyan ng lupa ng sustansya ang mga halaman na katanim dito at mga ugat. Puno naman ang kakapit sa mga lupa para di ito matangay sa malakas na buhos ng ulan. Yung mga sanga at nagsisilbing tirahan ng mga ibon at iba pang insekto na importante sa napakalawak na food chain at diversity ata. Tsaka syempre yung mga dahon at iba pang mga halahalaman importante sa pagpo-provide ng malinis na oxygen para sa ating para lang hapin. O diba nanood ka lang ng tattoo, nakapag throwback na ako ng childhood, may na-refresh pa sa yung kalamang agham na siyensya na biology. Teka, napahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo kagaya dito, kontakin nyo na agad ako sa FB page. Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Basta, kahit gaano pa kayo kalayo, guys, isipin nyo eto, galing pa ako ng Baras, tapos dinayo ko ng home service dito sa Pangasinan. Grabe, ilang oras. Mahigit 6 na oras ko yung binahay kasama yung pahinga, tapos mga break time. Diba? Paano? Home service ko kayo, PM nyo lang ako, guys, kahit gaano pa kayo kalayo. Lalo na kung malapit kayo dito sa Rizal, ayaw nyong mag-commute, pwede ko kayong puntahan kahit gaano pa kayo kalapit. Madali naman ako kausap Paano? Bago matapos itong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Yeah, gusto mo ba ng tattoo? I got you bro. Full back, full sleeves, full leg, let's go. Full front, sa tuhod, sa siko, sa leeg, ulo kahit face ganado. Support local, proud Pinoy artist. Murang tattoo pero maangas, legit. Daw ang pinaghirapan, buyat bawat beat. Baguhan pero may diskarte, hindi cheap. Line, shading, harmony, flow, texture, contrast, light and shadow. Design na malupit, ako bahala sa'yo. Sa studio man o home service, let's roll. Pwedeng umaray pero bawal gumalaw. Precision sa karayom, di ako atras, bawal sumablay. Gusto mo fine line, so bold na bara. Ko bahala, wag madyala. Check my craft, bawat stroke may puso. Pinagpuyatan kaya siguradong gusto. Support local, proud Pinoy sa tinta. Murang tattoo pero astig ang gawa. Poly, mandala, geometric, malupit. Japanese trad, neo trad, black and gray hit. Kahit colored, kaya kong sabayan. Baguhan pero di pa patalo sa laban. More than vlog, panoorin sa FB. Proof na Boss, mic tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Ayos.
Swabing magtattoo si Boss Dan. You know. Si, Patattoo na kayo mga pare. si Bossing, dinaya pa natin yan ng service dito sa, Pangasinan, boss. you know. Grabe yun, dinaya pa tayo ni Boss Dan. Eh, Home service na sulit, mga kaibigan. oo nga, grabe, pinagdaanan ko doon. Pero si Bossing, OFW pa natin yan, galing sa Abu Dhabi, UAE. Abu Dhabi. Rate mo na pala, boss, 1 to 10. Saan ba ang rate? Sa galing o sa sakit? Sige, sa sakit muna. Sa sakit na ko po, swerte na 5. Sa galing, kung pwedeng 11 out of 10. Grabe ko. Ayun oh, grabe. So, may pasobra pa yung rate ni boss. Nice. Ulit ka pa ba, boss? Uulit at uulit. Ayos. Itong bakante, oh. Pauwi na yan si Bossing, putik na nakabingwit pa ng schedule sa atin. Nice. Salamat, boss, sa tiwala. Salamat. Paulitin. Ingat sa biyahe. Para laging solid ang pagtatak. Kada karayong precision, di bara-bara. Harp mula puso, hindi basta bara. Pag